Una po, meron bang special reason na request na kayo na sabay-sabay at ano yung mensahe niya sa inyo na nabuo kayo ngayon sa inyong dalaw? Yes, oo, mga last month siguro yun, no? Nagsabi siya kay Veronica, kay Kitty, na gusto niya sana na personal kami makausap. Kaming apat na magkakapatid at meron siyang mga sasabihin. So nag-schedule kami ngayon na nandito kaming tatlo during sa shift or sa time kung kailan na bibisita si Kitty. Kasi yun namin yung schedule niya kasi siya yung may pasok sa school. So, sumabay kami sa kanya. Tapos, ayun, binigyan kami, nagpapasalamat kami sa ICC, sa detention unit dahil pinayagan nila na apat na adults sabay-sabay na bumisita. Meron kasi limit sila sa pagbisita. But binigyan nila kami ng isang araw na sabay-sabay kami apat na magbisita kay dating Pangulong Itong mensahe niya sa inyong apat, mag-share niyo ba? Hindi naman masyado. As a father, yun yung message niya bilang ama, personal na buhay namin at sa politika. Personal na buhay, buhay ng pamilya at buhay namin sa politika. So, yung mga general topics na pag-usapan din. Anything you can share po, lalo na sa politika? Oh, well, wala naman. Nothing about the future, no? No concrete plans about the future. Pero napapag-usapan lang kung ano yung mga nangyayari ngayon at ano yung posibleng mangyari bukas sa susunod na taon in 3 years from now. So, yun yung mga napag-usapan. VP Inday, what is the reaction? 3 years from now, baka kasama na po dito yung 2028 presidential election. Napag-usapan nila siguro yan, malamang. Sure na po dito si Vice President Inday Sara sa pagtakbo, sa pagkapangulo. Kailangan po nila yan. Nung ginawa ng Marcos admin, wala pong kapatawaran yan. At ang tanging paraan lang para itong mga Duterte ay kahit man sana makaganti at maimbestigahan yung ginagawa sa tatay nila, ay kailangan maging presidente si Inday Sara sa 2028. Yan na ho talaga yung paraan, wala na pong iba. Kasi ngayon, siyempre ang hari ngayon, mga Marcos, mga tropang baglat ang mata, wala hong ano dan si Inday Sara, wala pong talagang kapangyarihan ng mga Duterte. Morong depensa tayo sa mga Duterte, sana kayanin po natin hanggang 2028. At maraming nasasaktan dito, panigurado, sa pagpunta ng apat na magkakapatid diyan sa Dahig, Netherlands. Isa na yung si Konting Jutak. At yung mga Dilawan, Pinklawan, malamang babatikusin na naman itong pamilyang Duterte, lalo na si Auntie Rirering. Ako, bakit nandyan kayong apat dyan? Siyempre, pinakulong nyo si Tatay Digong Pumupunta nga yung hindi ka pamilya ni Tatay Digong, araw-araw nandyan, sila pa kaya. Iuwi nyo para dito na lang sa Pilipinas, bibisita ang mga Duterte. Tuloy Of your father when he saw his 4 children for the very first time since his illegal detention inside the ICC detention facility? Saya siya. He's been informed of it since Friday of last week, nung tatlo na kami ang bumisita at sinabihan na siya na nag-aantay na lang ng isa. And Wednesday this week, meron kaming approved visit na kaming apat. So masaya siya na nakakausap niya kami. At medyo maingay kanina kasi apat sabay-sabay na nagsasalita. At some point, sinabi ni Basti na hindi na ako magsasalita kasi walang nakikinig sa akin. So, Supulitan sila. Na-miss niya yung ganon, na discussions, na labo-labo, sabay-sabay nagsasalita lahat. At masaya siya na nakabisita kami. VP Inday, how's the health situation of your father? Okay naman siya. Kanina, check namin siya. Minasaki siya for 1.5 hours.
Mhm. na isang paas, pinasahin na maayos para maayos din ang circulation, Dugo. sahin dalawang arms niya, yung liver niya, kaya leeg, pinasahin din. And before kami pumasok, kinausap ako ng isang nurse, sabi niya, pag meron daw, sabihin ko daw sa lahat ng mga bibisita na huwag daw siya bigyan ng snacks. Mhm. Kasi merong bendo doon sa loob, saan kami bumibili ng zero, sa drinks ng juice. Huwag daw bumili ng snacks doon kasi sobrang taas ng kanyang sugar ngayon. At gusto nilang pabilisin yung pagbababa ng sugar. So, Sugar. nagwawalan siya kumain. Pero inalaw naman siya sa kanyang Coke Zero kung mag-request siya. Basta ang sinabi lang nila is that minomonitor nila yung pagkain niya sa taas. Kaya huwag siyang bigyan ng snacks dahil hindi nila ma-monitor ang sugar doon. And nakikita nila nagsispike yung kanyang Blood sugar. blood sugar. So, pinagsabihan kami, huwag share ng snacks. Grabe ho itong nangyayari kay former President Duterte. Sipin mo ha, dapat yung mga ganyang may sakit talagang inaalagaan niya ng sariling pamilya. May, si Tatay Digong deserve niya magkaroon ng sariling nurse. Dapat dito yan sa Pilipinas. Kaso nga lang ang problema, dahil sa panggigipit ng gobyernong Marcos sa mga Duterte, ito po yung napala ni Tatay Digong. Nagugat lang naman yan sa sinasabi ni Tatay Digong, si Bongbong Marcos, bangag noon, bangag pa rin ngayon. Nasaktan doon si Baki eh. Tsaka yung sobrang ingay ni Tatay Digong pagdating sa korupsyon issue sa ating bansa. Which is, ito na nga ho ngayon ang nangyayari sa ating bansa, sandamakmak na korupsyon, flood control projects, kung ano-ano pa, gold reserve, ang dami. Ang daming usapin patungkol sa korupsyon itong gobyernong Marcos na walang nag-iingay. Tanging Duterte lang ang nag-iingay. Mukhang ito, flood control projects, pinapalaki nila ngayon. Kaso nga lang ho ang problema, tama si Mayor Basti dito, nagagamit ng plataforma ni Bongbong para hindi po siya masisisi at para sabihin ng maraming Pilipino na si Bongbong ay galit sa korupsyon. Galit sa sarili. O ito, pakinggan po natin si Vice President Inday Sara Duterte na ang sabi ni Inday Sara dyan, circus lamang itong mga ginagawa nilang investigasyon patungkol sa flood control projects at ito ay sarswila lamang. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pakinggan natin si Vice President Inday Sara. Yung nagdemanda si Yorme Mayor kay Congressman Chua regarding sa mga flood control. What's your opinion at saka would you encourage other mayors na i-demanda yung mga congressman nila na mayroong mga palpak o ghost projects? Yes, oo. Ang trabaho ng trabaho ng Commission on Audit na mag-imbestiga. Kung meron silang makita na anong mali sa mga projects. So based on their audit or based on investigation sa DPWH, kung hindi man dahil sila yung iniimbestigahan based on NBI or special committee ng DOJ na mag-imbestiga, dapat talaga pagpanagutin yung mga public officials at yung mga contractors ng those projects at ng substandard projects dahil delikado yun sa mga mamamayan. At saka huwag tayo tumigil sa flood control projects dahil noong 2024, last year, nagsabi na ako, sa school building program pa lang ng Department of Education, pinaghati-hatian na ng members of the House of Representatives, pero walang nag-react. Hanggang ngayon, walang nagsasalita, walang nag-iimbestiga. Hindi lang naman flood control so kung seryoso talaga ang administrasyon sa paghabol about sa corruption, tingnan nila yung buong budget ng 2024 at ng 2025. At hindi lang yan, huwag tayo tumigil dyan. Sagutin yung mga blanco doon sa budget. Right, Marami pa tayong questions. So, hindi lang flood control. Lahat. Since ma'am you have
Teka lang, tingnan mo ha, tama dito si Vice President Inday Sara Duterte eh. Hindi lang flood control eh. Yung mga blanco sa sa BICAM, sa GAA, na kailangan po yan malaman kung paano nagkaroon ng blanco at pinirmahan din ni Bangag na ilang trilyon po yun. Hindi yun nila masagot eh. Buti nga, bago si Tatay Digong dinala yan sa Netherlands, nakapagsabi pa dyan si Tatay Digong, di ba ng podcast, sila kung ungab, Atty. Vic Rodriguez. Baka itong flood control, panakip ito sa mga blanco sa BICAM. Na para bang lumalabas ngayon, si Bongbong ang magaling ngayon. Si Bongbong ang galit sa korupsyon. Kaya nagpa-imbestiga siya ngayon sa flood control. Ito nga ang problema eh. Totoo ba itong mga ginagawa ni Bongbong Marcos sa kanyang administrasyon? Gusto ba niyang may mapanagot? Kasi kung plano niyang may managot dito sa mga kurakot sa gobyerno, dapat inuuna na niya yung nasa Kongreso, pinsan niya at mga kaibigan ng pinsan niya. Si Saldico, yung mga miyembro ng Small Committee sa Congress. Dapat inuuna mga yun. Information dun sa dati kayong Deputy Secretary. Are you willing to appear sa Senate hearing ni Marcoleta para bulgar itong mga humingi sa inyo ng parte sa DepEd? Hindi naman sila humingi ng parte sa amin eh. Kasi diretso nilang kinuha Mhm. yung budget. Diretso nilang kinuha ang school building program, ang SBP, at pinaghati-hatian nila Oho. sa loob ng House of Representatives. At diretso nilang inattach Mhm. yung listahan nila doon sa GAA version, House version ng GAA. Correct. At inakyat nila sa Senate. In fact, during the Senate hearing ng Department of Education, lumabas yun at tinanong yun ni Senator J.P. Estrada. Pero nung nagsabi kami, at alam yun ni BBM, wala naman siya reaction. So, kaduda-duda kung bakit bigla ngayon meron tayong investigasyon sa flood control projects. Kung seryoso talaga sila, Mhm. and si BBM alam niya yan, kasi governor siya dati, mayor ako dati. Alam natin lahat kung ano yung anomalya, ano yung korupsyon sa budget ng gobyerno, sa projects ng gobyerno. Saan lahat ang investigasyon? And ma'am, any comment dun sa latest na sinabi? Teka lang. Kasi nga, di ba, I think naalala po ninyo yung sinabi ni Vice President Inday Sara, 5 billion yung para sa eskwelahan. Ang ginawa nila, gustong manghingi ang mga bugok ng mga kongresista, no? Hindi na pagbigyan, pumalag si Inday Sara, nagsumbong kay BBM, akala ni Inday Sara, papalag si BBM. Ang ginawang 20 billion, my God. Kaya dapat yung miyembro ng Small Committee, nasabi ni Inday Sara, pinaghati-hatian nila nung pundo na yon. Ginamit yung DepEd, akala siguro nila si Inday Sara, mapasunod nila. Ibulilyaso, pumalag yung ali. Kaya inimpeach nila si Inday Sara, hindi ka sumasayaw sa agos ha. Hindi ka sumasayaw sa mga buhaya. Si Manix, yan. Si Kimbo, Ko, Tambaluslos. Maliban ba yon? Maliban. Yun dapat ang managot at kasuhan at ipakulong ni Vice President Inday Sara. Kasi di man mapakulong yan ni Bongbong, si Inday Sara na magpakulong yan sa 2028 presidential election. At lahat ng mga yan, mabulok sa bilangguan tong mga hinayupak na yan. Kasi tayo lang pinaglalaruan ng mga buhaya eh. Kunyari kayo sa flood control kayo, no? Kasi nabibisto kayo. Dahil kada bagyo, baha. Oh, kagaya ngayon, lakas ng ulan, baha na naman. Pambira naman, no? Ito yung biktima tayo ng pagiging weak leader ni Bongbong Marcos. Tuloy nga tayo. Ni BBM na lifestyle shift daw. Dapat lang. At hindi lang yung elected public officials, pati yung mga appointed public officials. At hindi lang yung mga yung on the surface na sasabihin natin kung ano yung nakalagay sa salary. Dapat deep dive kung sino yung mga dami. Labas yung mga dami ng mga public officials. Hindi kung may pagkakataon kayo ngayon,
paano nyo haharapin ito? Mga dami. Korupsyon na ginagawa. Yan yung sinasabi ko kanina na ayoko magbigay ng libreng advice sa administrasyon. Panoorin na lang natin sila sa circus nila. Panoorin na lang natin sila sa kanilang zarzuela. Sarsuela. Corruption, tapos flood control lang. Ang daming projects sa gobyerno, hindi lang flood. Oh, so yun. Yun lang po. Okay.